God and the Gods. Ang pangalan ng Diyos ay hindi God. Ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Pero bakit kailangan pang magkaroon ng pangalan ng Diyos? Maikling sagot at maaaring tumama ito sa iyo ng malakas dahil maraming Diyos. Sa Hebrew, ang salitang God ay Elohim. Hindi ito pangalan, isa itong kategorya. Ginagamit ito para sa creator ng universe pero ginagamit din ito para sa iba't ibang spiritual beings. Sa ikalawang aklat ng Bible, Exodus, mababasa natin kung paanong iniligtas ni Yahweh ang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. May isang linya sa Exodus 12 kung saan sinabi ni Yahweh, I will bring judgment on all the gods of Egypt. At sa aklat naman ng Daniel, may kakaibang kwento kung saan ang mga panalangin ni Daniel ay tila hindi nasagot sa loob ng 3 linggo. Sa wakas, dumating ang isang anghel mula kay Yahweh at sinabi na late siya dahil the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Ang prince dito ay tumutukoy sa isang spiritual being na konektado sa likod ng Persian Empire. At habang paalis na ang anghel, sinabi pa niya na may Prince of Greece na kailangan din niyang labanan. Ang gustong ipakita ng mga writers ng scripture ay iisang punto. May isang tunay na creator God na walang kapantay at walang katulad. Pero mayroon ding maraming ibang Diyos, mga invisible pero tunay na spiritual beings na gustong maging parang Diyos. At ang mga ibang Elohim na ito ay may ilang uri ng kapangyarihan. Pero paulit-ulit na binabalawaan ni Yahweh ang kanyang mga tao. Huwag ninyo silang sasambahin. Maraming utos sa buong scripture na lumayo sa idolatry. Kung matagal ka nang nagsisimba, malamang nakarinig ka na ng sermon tungkol sa idolatry. At madalas sinasabi ng pastor, an idol is anything that takes the place of God in your heart. Sangayon ako na kailangan nating bantayan ang puso natin. Pero sa tingin ko, hindi yun ang mismong ibig sabihin ng mga writers ng Bible tungkol sa idolatry. Isinulat ni Paul ito sa mga followers ni Jesus sa Corinth. Do I mean then that food sacrificed to an idol is anything, or that an idol is anything? No, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God. And I do not want you to be participants with demons. Pansinin, para kay Paul, ang panganib ng idolatry ay hindi lang dahil mali ang priorities mo, kundi dahil maaari kang mapunta sa relasyon sa isang demonyo. Sa isang secular society, ang mga Diyos ay nagiging hindi spiritual, tulad ng pera, sex, patangkaran, mas maraming followers sa social media, mas fit na katawan o anumang bagay na pumapalit sa Diyos sa puso mo. Pero may kailangan tayong tandaan, sa likod ng mga non-spiritual o secular na Diyos, madalas may tunay na spiritual being na nakatago. Katulad ng isang idol, sa likod ng kahoy, bato o metal na rebulto ay maaaring may nilalang na may nakakatakot na kapangyarihan. Sa isang speech niya sa Kenyon College, sinabi ni novelist at social critic na si David Foster Wallace, in the day-to-day trenches of adult life, there is actually no such thing as atheism. There is no such thing as not worshiping. Everybody worships. The only choice we get is what to worship. At nagbabalawa pa siya na kung mali ang sinamba mo, it will eat you alive. Ang iisang tunay na creator God lamang ang karapat-dapat sambahin. Siya lamang ang pinagmumulan ng buhay, kapayapaan, kahulugan at tunay na halaga, mga bagay na hindi natatapos kahit pagkatapos ng kamatayan. Kaya ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Hindi si Aphrodite, hindi ang bagong kotse, hindi ang perfect na katawan o anuman ang it para sa iyo, sambahin ang Diyos. Kung gusto mo ng space na mas tahimik, mas intentional, at mas nakakatulong sa faith mo, subukan mong mag-detox muna sa typical social media. Sa Hayo Tayo, pwede kang magbasa ng devotions, mag-share ng prayer requests, makipag-connect sa ibang believers, lumago sa faith, at matrain kung paano i-share ang gospel sa iba. Isang space na mas meaningful kaysa sa usual scroll sa social media para mas makilala mo ang Diyos at matutong ibahagi siya sa iba. Kung gusto mong mag-reset sa social media at lumago sa faith, sign up ka sa Hayo Tayo. Baka ito yung space na kailangan mo ngayon. Magandang araw, Shalom.